Kamusta? Mabuti? For today's video. For today's video, ito yung araw na inilabas ko si Nili at pagkahatid ko sa bahay at pagkatapos ko silang asikasuhin ni Lola ay lumabas ulit ako. Pinapunta ako ni Lola sa bahay ni Imadora at may pinakukuha na pagkain na dala daw ng anak ni Imadora. Araw pa nga ng Pesak dito sa Israel at yung pagkain ay tirang handa nila. Hello. Hi, ate! Galing tayo sa labas? Shalom, Ima! Shalom. Pagdating ko nga sa bahay ni Imadora ay halos kadarating lamang din nila at galing sila sa labas at naglakad-lakad. Lamig na lamig nga si Imadora dahil mahangin sa labas ng araw na yan. Umulan man o umaraw, mahangin man o hindi ay wala makapipigil kay Imadora sa paglabas ng bahay. At umaga pa nga lamang ay nasa labas na yan, uuwi lamang ng bahay para kumain, magpahinga at sa hapon ay lalabas ulit. Mayroon palang pansamantala na caregiver si Imadora at yan ay si Ate Irene. Naging reliever ko din si Ate Irene nung nagbakasyon ako sa Pinas noong 2023. Siya ang pansamantalang nag-alaga din noon kay Lola at Nili. At dahil umuwi ng Moldova ang caregiver ni Imadora na si Maria para magbakasyon ay si Ate Irene ang pansamantalang pumalit. Hindi na naman bago si Ate Irene kay Imadora dahil pangalawang beses na naging reliever ni Imadora si Ate Irene. Mabait si Ate Irene at siya yung kaunahan ko na naging reliever na hindi ako na-stress habang nasa bakasyon sa Pinas. Pagkagaling ko nga sa bahay ni Imadora ay dyan ako dumaan sa may shortcut papunta dyan sa may tindahan. Araw pa nga ng Pesak yan dito sa Israel at gana ng mga hitsura ng tindahan dito sa Israel kapag araw ng Pesak. Nilalagyan nila ng takip lahat ng mga pagkain at inumin na ipinagbabawal na ibenta kapag araw ng Pesak. 8 araw ang itinatagal na selebrasyon ng Pesak dito sa Israel kaya naman 8 araw din ang mga nakatakip yan. At sa dami nga ng mga pagkain na bawal sa araw ng Pesak ay halos matakpan na lahat ng mga paninda. At dahil hindi naman religious ang aking mga alaga, ibinili ko na lahat ng mga pagkain na kailangan namin bago pa sumapit ang araw ng Pesak. At nangunguna dyan ang tinapay dahil bawal kumain ng anumang pagkain na may sangkap ng harina at pampaalsa kapag araw ng Pesak. Kaya naman isang araw bago sumapit ang Pesak ay nag-imbak na ako ng maraming tinapay. Tinapay is-life nga din kami ng aking mga alaga at hindi pwede kaming mawawala ng tinapay sa bahay. Ay nga't sarado ang bakery na lagi kong binibilhan at dahil nga 8 araw ang selebrasyon ng Pesak ay 8 araw din yan na sarado. Pero may mga available pa din naman ng mga tinapay na sadyang ginagawa para sa araw ng Pesak. Buti na nga lamang at hindi religious ang aking mga alaga kaya naman hindi rin mahigpit sa pagkain. Ay nga't pagdating ko dito sa bahay ay si Nili ay nanonood ng TV at si Lola naman ay nakatulog. Kalalabas nga lamang namin ni Nili ng araw na yan abay nagyayaya na ulit at pupunta daw ulit kami dun sa Max na tindahan. At bibili daw ulit siya ng mga garapon at mga pangkulay. At eto naman yung mga pagkain na padala ni Imadora. Mayroong giniling na atay ng manok at pagbukas ko nga ay parang natakam ako dun sa nasa gilid. Dahil ang tingin ko ay parang bukayo. Ganan nga luto ang ginagawa nila sa atay ng manok na parang liver spread. Mayroon ding isdang salmo na may halong green beans at mayroong pang isang buong patatas. Ay kalasing tinamad na nga ang magluluto at hindi na nahiwa ang patatas kaya inilagay na ng buo. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi. Please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat.